Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pelakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Kung maalala nyo po, nung nakalipas na linggo, si Jesus ay inanyayahan sa isang tahanan, sa bahay ng isang pariseyo, at naroroon din ang ilang mga pariseyo. Pag sinabi po mga pariseyo, ito po ay mga tagapagturo. Ito yung mga nakakaalam ng batas. Ito yung mga itinuturing na mga leader ng templo, ng bayan, para sa mga Hudyo o mga Israelita. At sila po ay nagpunta o inanyayahan si Jesus hindi para makipagkaibigan, hindi para tanggapin at kilalanin yung otoridad na sinasabi ni Jesus na nanggaling sa kanyang ama, kundi para siya ay, sabi nga po yung salita, siluin, para kanilang malaman kung ano ba ang kakayanan ng utak o ng talino ni Jesus. Kaya kung saan sila eksperto, doon ito yung ginamit nila at nagbabakasakaling medyo maungusan nila si Jesus. Ano yung tanong ng mga pariseyo kay Jesus? Ano yung itinanong ng mga pariseyo kay Jesus? Sinabi ko na yung cue, yung clue. Ano yung itinanong ng mga pariseyo kay Jesus? Mga scholars to, di ba? Ano? Uy, darating na yung Nazareno, wala pa kayo. Ano yung itinanong? Ano yung pinakamahalagang utos? Ano yung pinakamahalagang utos? Bigin mo ang Diyos ng buo mong puso, buo mong kaluluwa, buo mong pag-iisip. Ano yung ikalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa. At least mayroong nakaka-memorize. Okay na yun, no? Nakakaalam. Pero sabi nga natin,
hindi lang dapat alam, no? Kundi nauunawaan at isinasabuhay ang mga ito. So, medyo ito yung dating doon sa mga Pariseo na hanggang utak lang, hindi nakikita sa mga Pariseo yung pagsasabuhay ng mga ito. Nakuha po ba? Medyo ilagay lang muna natin yung sarili natin doon sa mga Pariseo, ha? Ano ba yung nararamdaman na ng mga Pariseo? Na medyo napahiya eh. Kasi kala nila sila na yung matalino, kala nila magaling na sila eh. Pero hindi pa rin nila nalampasan yung karunungan ni Jesus. Ano ba yung medyo, kung ma-pride ka, no? Medyo masasaktan ka niyan. Mas lalo pa ngayon. Ilagay natin yung ating mga sarili doon sa mga Pariseo, ha? Sabi ni Jesus, siguro habang nandun pa, no? Sabi ni Jesus, doon sa mga tao, lalo na sa mga alagad, nandun ang mga Pariseo, ha? Sabi ni Jesus, itong mga iskriba at mga Pariseo, sila ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan. So, ina-acknowledge ni Jesus yung kanilang posisyon. Ha? Pero sabi niya, gawin ninyo yung itinuturo nila. Tama yun eh. Gawin ninyo. Pero wag ninyong tutularan ang kanilang mga gawa. So kung nandoon ka at sinabi at narinig mo, gawin, kung ano yung inuutos, gawin nyo. Huwag nyong tutularan. Dahil, sabi ni Jesus, etong mga ito, no, sila yung mga nagiging pabigat. Pabigat sa mga tao na mas mapalapit sila sa Diyos. Pabigat sila na imbis na maging magaan, maging madali, ang pagsunod sa kautusan, pinahirapan nila. Sabi, no? Halimbawa, pag sinabing gano'n, no? Sa mga magulang, halimbawa po, na sa mga magulang, pag sinabi ko mismo sa inyong mga anak, sundin ninyo magulang nyo yan eh. Pero huwag nyong gagayahin yung ginagawa nila. Ano bang ginagawa ng mga magulang? Kikiapid. Ano bang ginagawa ng mga magulang? Nagmumurahan, nag-aaway, nagsusuntukan. Kaya lang, sinasabi ng mga magulang, huwag kayong mag-away. Pero yung mga magulang, away ng away. Babalik ko po sa amin, no? Kasi yung mga Pariseo, skriba, saserdote, ito yung mga nasa templo. Pinagninilayan ko po, no? Pag sinasabi po ng mga tao na pag sa aming mga pare, no? Ang galing naman ni Father. Ang galing naman magsalita ni Father, no? Pero pag nilagay ko yung sarili ko at sinabi rin ni Jesus, sundin ninyo, gawin ninyo yung sinasabi ni Father. Pero wag niyong gagayahin yung ginagawa ni Father. Para siguro, no, parang paalalahanan na huwag kayong umalis. Huwag kayong lumayo sa simbahan dahil lamang kila Father. Dahil lamang sa mga naglilingkod sa simbahan. Sadyang maraming masungit sa simbahan. No? Maraming mga feeling may-ari ng simbahan. No? Pero hindi yun dahilan. No? Huwag kayong umalis dahil lang doon. Kaya sabi ko, no? Kailangan mas maging maingat talaga tayo. Lalo pa ngayon na mayroong mga social media. Kasi ang hinahanap ng marami ngayon ay yung mayroong kredibilidad. Diba sa mga kabataan, sa mga magulang po dito, no?
Bakit nahihirapan kayong kumbinsihin sila? Bakit mas nakikinig ang mga anak ninyo sa social media, sa artista, sa mga influencer, sa mga iniidolo nila? Kasi naririnig pa lang nila eh. Hindi pa nila nakikita yung actual, yung buhay nila. So maganda sa kanila yung sinasabi ng isang influencer. Pero bakit ang mga magulang hindi nagiging influencer sa kanilang mga anak? Bakit kami mga pari hindi nagiging good influencer? Yung advice ng iba, nakala mo kung nakapagbasa lang, kala mo knowledgeable na. Pero doon sila nakikinig. Yun yung marami mga followers, likers. Pero pag simbahan, konti eh. Na magandang wake-up call na sinasabi ni Jesus. Hindi naman basta ito sabihin na siraan sila, kundi wake-up call. Ating lahat, aking pagiging pari, sa inyong mga magulang, na wake-up call ito. Na kailangan natin maging credible. Yung credibility na nanggagaling sa kung ano yung sinasabi, nakikita din sa ating ginagawa. Kaya po, siyempre, alam niyo naman, bago ko naging pari, nagtrabaho na ako ng 10 taon. Meron akong lifestyle noon na hindi na po pwedeng basta-basta ko gawin ngayon. Kaya maingat din, hindi ako basta-basta nagpo-post ng kung saan ako, narito, anong ginagawa ko, kasi marami ang medyo maiiskandalo at hindi nila maiintindihan. So kailangan din maging maingat. Tayo, pag sinabing taga-Kamba, madalas siya nagsisimba sa solidad. Madalas nga yan, nakikita pag linggo, nakabelo. Pero pag tinignan mo ang post, nakabra. Di ba? Hindi magtutugma. Tapos sasabihan natin yung mga kabataan, mag-a-advise tayo, magpapayo tayo. Hindi nga nagtutugma. Mga post o sinishare ng mga post, ng mga videos. Kailangan mong sinusuri yun. Kailangan mo din mas maging maingat. Kasi dati wala hindi ka nakikita. Ngayon, puro CCTV, nandiyan dyan sa paligid. Hindi lang basta CCTV, maraming chismosa sa paligid. Na hindi pa naiintindihan ng mga konteksto, ng mga pangyayari, basta may maikwento lang. Basta may maging content lang. Tapos sasabihin, influencer, self-proclaimed influencer. Ito, derechahan po ito na sinasabi ni Jesus. Isang paalala sa ating lahat. Muli, kung sa inyo, mga magulang, tingnan nyo rin, kung bakit nahihirapan kayong pasunurin ang inyong mga anak sa sinasabi ninyo. Tama naman po pag sinasabi ninyo na, anak, huwag kayong uminom, huwag kayong magbisyo, huwag kayong manigarilyo. Tama yun. Kaya lang nahihirapan iproseso ng mga bata. Tama ba o mali? Kasi sabi, masama yun. Pero sila, andun, nakikipag-inuman. Sila lang? Pag ikaw yung humawak ng yosi, humawak ng bote, may palo ka, may konyat ka. Pero pag sila okay, nahihirapan. Mga lolo-lola, yung mga lolo't-lola dito, bakit walang ayaw lumapit sa inyo ng mga apo ninyo sa inyo? At ayaw kayong kausap? Maganda mapagnilayan nyo, Bakit kaya? Hindi lang pwedeng basta makontento ka na, ay hindi, ako ang may otoridad, ako ang matanda dito, huwag mong gamitin yun. Kasi wala
Hindi mo pwede ipagmalaki yon. Ang ipagmalaki mo ay kung talagang nagtutugma ang lumalabas sa bibig mo at ang nakikita sa iyong pagkilos. Linaw po ba? Lahat po tayo ay inaanyayahan ni Jesus na mapagnilayan itong mga salitang ito na kanyang ibinigay para sa atin din pong ikapapanatag, ikakapayapa, ating buhay sa araw-araw. Amen?